Pagbati po mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay, ako po si Just Vlog. Rekta na kagad tayo, wala nang edit-edit po ito mga kababayan. Pag-usapan nga po natin itong mga naging achievement ng ating Pangulong Bongbong Marcos na ipinakita po sa social media mga kababayan. Ito po matitindi po itong mga naging achievement ng ating Pangulo mga kababayan. Ito, ayan. Ayan po, na-unlock na po ito mga kababayan at yan po ay kumakalat na po sa social media. Ang una po dyan mga kababayan ay ang pinakamalaking korupsyon sa bansang Pilipinas sa kasaysayan ng ating bansa mga kababayan. Ito pong biggest corruption in the Philippine history mga kababayan. Yan po ay nangyari po sa panahon ng ating Pangulong Bongbong Marcos mga kababayan at hindi na natin siguro tayo na po dito po kasi ang binabanggit lang dito mga kababayan ay Pilipinas lang. So na-achieve na natin yung ating goal dyan na tayo po ang pinakamalaking korupsyon sa ating bansa, sa ating buong kasaysayan mga kababayan. Ang pangalawa po mga kababayan ay ang pinakamababa na trust rating sa kasaysayan ng mga naging presidente sa ating bansa. Mantakin mo ito negative 27 mga kababayan. Pero mataas-taas pa po ito mga kababayan. Ang goal po kasi mga kababayan ay lalo pang tumaas ito. Siguro maging negative 50, siguro ganyan. O kaya mas mataas pa. Siguro yan ang goal. Kaya medyo mataas-taas pa ito mga kababayan. Hindi pa po natatanggap yung talagang hindi pa po na-achieve yung pinaka-goal at palalawigin pa, pagbubutihin pa para siguro ay maging negative 50 po ito mga kababayan. Ang susunod po mga kababayan ay yung pinakamababang value ng peso sa kasaysayan. Kasi po mga kababayan sa ngayon ay 61 pesos na ang isang dolyar mga kababayan. Pero mataas-taas pa po ito mga kababayan kasi ang goal po dito kahit na maging 65 po sana yan. Maging 65 ang isang dolyar. Kaya medyo mataas-taas pa po ng konti ito. Pagbubutihin pa siguro ng administrasyon ito ang pagkakalat ng ganitong nasa number 1 para sa ganun ay umabot po sa 65 pesos ang isang dolyar mga kababayan. Ayan po yung siguro yan ang goal. Siguro. At ang susunod mga kababayan ay isa sa pinakamataas na presyo ng krudo sa Southeast Asia mga kababayan. Pero ito mga kababayan, isa pa lang isa pa lang. Dapat ang goal kasi natin dito mga kababayan sa ating bansa, sa pangunguna ng ating Pangulo ay hindi po one of the highest, kundi maging highest ng fuel price. Yan ang goal dyan mga kababayan para maganda-ganda. Etong achievement na ito medyo may kulang pa dyan mga kababayan At ang susunod mga kababayan, second and highest electricity rate. Ito pa mga kababayan, second pa lang tayo rito Kailangan maging number 1 tayo dito mga kababayan. Sumusunod pa lang tayo sa Singapore. Dapat malagpasan natin itong Singapore nang sa ganun ay mas maganda po ang takbo ng ating bansa mga kababayan. At ang susunod pa na naging achievement, ito po, third and most corrupt country in the world. Hindi pa po ito mga kababayan. Dapat number 3 pa lang po tayo mga kababayan. Dapat maging number 1 po tayo para nang sa ganun ay mas maganda-ganda po ang maging achievement ng ating Pangulo at ng ating buong bansa. Third pa lang po tayo rito mga kababayan. Ang goal po kasi natin dyan maging number 1. Ayan, maging number 1 mga kababayan At ang ito pa ang pinakahuli na achievement batay sa nakikita nyo dyan sa screen mga kababayan ay highest Philippine debt sa history, mga kababayan. Kasi po, mga kababayan, ito talagang ano na to, nakuha na ang goal natin dito, mga kababayan, dahil tayo na po Tayo na po ang pinakamataas ang utang, mga kababayan, sa history dahil umabot na po tayo ng 18.55 trillion pesos ang utang natin, mga kababayan. Gusto ko lang balikan yung number 2, mga kababayan, kasi meron pong paliwanag yung mga eksperto tungkol dyan sa trust rating ng ating Pangulo. Bakit naging negative 27? Ito basahin ko lang po ito para nang sa ganun ay
madagdagan po yung ating kaalaman tungkol dyan. Ito, mahaba ito pero dito na ako sa pinakakonklusyon. Kung bakit, anong dahilan, bakit bumaba ng ganyan sa negative 27 ang trust rating ng ating Pangulo. Pero hindi pa po yan. Mas may tataas pa po yan. Yan ang goal talaga. Mga negative 57 siguro, pwede na po yan. O negative 50 yan. Ito po dahilan. Mga dahilan ng pagbaba. Ayon sa mga pagsusuri ng mga eksperto, ang pangunahing dahilan ng pagdausdos ng kanyang mga numero ay ang patuloy na problema sa inflasyon, mataas na presyo ng bilihin gaya ng bigas at langis, mga isyu sa graft at korupsyon, at ang lumalalang giyera sa politika sa pagitan ng administrasyon at ng kampo ng mga Duterte. Sa madaling salita, ang negative 27 ay isang seryosong babala sa isang nakaupong Pangulo dahil ipinapakita nito na mas matimbang na ang natatanggap niyang pambabatikos kaysa sa suporta ng publiko. Yan po ang paliwanag dyan mga kababayan. Kaya naging negative 27 po ang trust rating ng ating Pangulo. Pero sabi ko nga kanina, hindi pa po yan, mababa pa po yan. Ang target po yata ay gawing negative 50 po yan mga kababayan. So yan po mga kababayan, ang naging achievement ng ating Pangulong Bongbong Marcos mula po nung siya ay naupo hanggang sa kasalukuyan mga kababayan. Dumako na po tayo rito sa susunod na pag-uusapan natin. Ito naman mga kababayan. Ayan. Ang sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, sabi niya, maging disente naman tayong mga tao. Kailan niya sinabi yan? Ito mga kababayan ito po ay balita na aming nakita dito sa ang balita ngayon. Ito po sinasabi ni Ombudsman Boying Rimulya. Paano ba maging disente, Ombudsman Boying Rimulya? Paano maging disente? Kasuhan yung mga walang kasalanan? Gumawa ng gawa-gawang kaso pagkatapos ay i-file sa Sandigang Bayan? Ganun ba? Ang pagiging disente po, Ombudsman Boying Rimulya? Ipakulong ang mga nagsusulong ng katarungan? Ganun ba? Ang dapat na maging ugali ng isang taong disente, mga kababayan? Ito basahin ko ito. Maging disente naman tayong mga tao, sabi rito ni Ombudsman Rimulya. Nananawagan si Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya sa mga opisyal ng gobyerno na pairalin ang integridad at iwasan ang conflict of interest habang nagpapatuloy ang investigasyon sa mga mambabatas na iniuugnay sa mga umano'y irregularidad sa flood control projects. Itong conflict of interest, tigilan na natin, sabi niya. Let's set a standard in our country of decency. Maging disente naman tayo mga tao. Tama na yan. Binigyan din niya na hindi dapat pinaghahalo ang negosyo at politika. Magnegosyo ka kung gusto mo, pero huwag kang magpupolitika. Ayon kay Rimulya, hindi lamang mga party list representative ang saklaw ng investigasyon, kundi pati ilang district congressman at iba pang contractors na umano'y may kaugnayan sa mga kontrobersyal na flood control projects. Ayan po ang sinasabi ni Ombudsman Boying Rimulya, mga kababayan. Hindi lang daw mga congressman ng mga party list, mga kababayan, kundi lahat. Pati mga district engineers. Ombudsman Boying Rimulya, sana po yung sinasabi nyo na maging disente at itong pahayag nyo rito, sana po kung Ombudsman, gawin yung patas. Ano po, patas. Opo, paano po ba yung talagang disente? Kabaliktaran po yata yung sinasabi nyong disente dito sa inyong naging pahayag sapagkat ang una nyo po kasing mga kinasuhan, kung ito ang pagiging disente mga kababayan yung mga wala namang kasalanan, hindi naman
nagnakaw sa kaban ng bayan? Anong mga halimbawa nating maibibigay diyan? Hindi ba si Mike Defensor, meron po bang kaso na siya po ay nagnakaw? Wala naman. Meron po bang kaso na siya ay gumastos ng ulimbat ng limas ng kaban ng bayan? Wala naman. Sino pa? Si Senator Rodante Marcoleta. Di ba kinasuhan yun ng plunder? Meron po ba siyang ninakaw na kayamanan o pera sa kabang yaman, mga kababayan? Wala naman, di ba? Meron po ba siyang ninakaw na pera sa flood control o pondo sa flood control? Wala naman. Pero bakit siya ang kinasuhan? Ito po ba ang sinasabi niyong maging disente tayo, Ombudsman Boying Rimulya? Bakit pa lagi kong nababanggit na siya ay congressman? Parang babalik yata sa pagka-congressman itong si Ombudsman Boying Rimulya. Pero mga kababayan, may bali-balita, mga kababayan. Siya raw po ay gagawing Chief Justice, mga kababayan. Alam niyo yung Chief Justice? Yung CHEAP. Yan, gagawin daw siyang Chief Justice, mga kababayan. Alam nyo, una, naging secretary siya ng DOJ. Pagkatapos ay ginawa siyang ombudsman. At ngayon naman, napapabalita, mga kababayan, na gagawin siyang Chief Justice, mga kababayan. Titignan natin. Baka pagka ito ang naging Chief Justice, mga kababayan, bumilis, bumilis ang pagsagot ng Korte Suprema sa lahat po ng mga usapin, mga problema na kinakaharap ng ating bansa na kailangan ng desisyon ng Supreme Court. Baka sakali po, mga kababayan, pag siya na, bumilis na, mga kababayan. At lahat po ng mga hinahanap na mga kasagutan, sigurado lahat yan, pabor. Pabor sa lahat ng mga kaalyado nila at lalo na naman natataas ang rating ng ating Pangulo, mga kababayan. So, yan po ang sinasabi ni Ombudsman Boying Rimulya na kailangan di umano ay maging disente naman tayong mga tao. Yan, mga kababayan, Sunod na ating pag-uusapan, madami itong inihanda namin na topic na tatalakayin . Ito. Ito, mga kababayan, ipapapanood ko po sa inyo sa pagkakataong ito ay hindi ko alam kung kailan nangyari ito o ginawa ito. Pero nakita ko lang ito sa social media. Pero teka muna, parang may audio ito na hindi dapat Dapat pala ikakat ko na lang yung audio, mga kababayan. Kasi may background ito, hindi dapat na baka makopyright tayo. Ito po kasi, mga kababayan, ay hindi po pala lahat ng pare ay katulad ni Father Plave Villanueva, yung isang pare pa na si Father Reyes ba yun, yung nagsasabi na tatapatan daw ang Iglesia ni Cristo na may kasamang matanda na puti na ang buhok na si Maggay ba yun? Maggay na tatapatan daw nila ang Iglesia ni Cristo pero awa ng Diyos nagsagawa sila ng white ribbon rally. Mga kababayan, marami naman sila. Pero yung tatapatan, malabo po yan na mangyari. Hindi nyo po kaya. Ito, mga kababayan, ay isang pare pero iba ang kanyang paninindigan. Mga kababayan, pakinggan nyo ito. At ganito ang sinasabi ng paring ito. Kung matetreten sila sa pagtakbo ng mga Duterte, matreten sila. Bakit? Matitino yung Duterte. Ano daw, mga kababayan? Nasabi, matitino daw ang mga Duterte. Bakit niya po nasabing matitino ang mga Duterte? At bakit niya nasabi na kung matitreten sila, ay dapat matreten sila sa mga Duterte o sa pagbabalik ng mga Duterte? Pakinggan natin to Ako po'y nangangarap na ang Duterte mabalik. Ayun siya po, mga kababayan, hindi katulad nung ibang mga pare na, alam niyo yung ibang mga pare po kasi, mga kababayan, at mga mahal po naming taga-subaybay, galit na galit po sila sa mga Duterte. Opo, hindi ko alam kung bakit galit na galit sila. Pero alam niyo ang isa sa mga alam ko bakit nagagalit ang isang tao kay Duterte? Ang alam ko, ang galit kay Duterte itong mga adik . Kapag kasi ikaw ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot o adik ka, magagalit ka talaga kay Duterte sapagkat hindi ka niya sasantuhin. Ibig sabihin kahit sino ka pa,
Kapag ikaw ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot dahil sa may project siyang war on drugs, yari ka talaga. Mga kababayan, ako, sa sarili kong opinion gusto ko yun. Kasi nga, nagagalit siya doon sa mga adik at kinatatakutan siya ng mga gumagamit ng mga ipinagbabawal na gamot sa kanyang panahon, mga kababayan. Pansinin nyo, Mm. noong panahon niya Mm. na nakaupo, mga politiko'y takot na takot. Totoo yun, mga kababayan. Pagka nagsalita si Pangulong Rodrigo Roa Duterte noon, lalo na nung pinangalanan niya yung mga sangkot doon sa drugs, ay nako, alam niyo yung mga pinagtatawag at pinangalanan niyang mga politiko, mga kababayan, nag-report sila kagad dahil takot na takot sila sa panahon niya. Na gumawa ng mali. Mm. Pati pulis, Mm. pati sundalo. Takot. Aba, biglang, anong nangyari? Ngayon ang mga kurakot mga nakaupo. Ayun, mga kababayan. Ano sabi po ng paring ito? Hindi ko kilala Paki-comment nyo naman dyan sa baba kung ano pangalan ng paring ito. Sabi niya, ang mga nakaupo daw ay mga kurakot, mga kababayan. May katotohanan itong sinasabi ng paring ito, mga kababayan, Oo. Naran po kayo? Ako, tayo na hindi pinanganak kahapon. Alam natin yan. Bakit ang isang obispo ay sumusuporta sa ganito? Aba, hindi masamang mangarap ng pag-unlad ng pagkakaisa sa bansa natin. Totoo yun, mga kababayan, kahit sino ka pa, kahit ano pa ang kulay mo, kahit ano pa ang relihiyon mo, hindi naman talaga masama ang mangarap ng pag-unlad ng ating bansa. Mabuti pa itong paring ito, naninindigan at gusto na ang ating bansa ay umunlad sa ganitong mga paraan, mga kababayan, samantalang ito po kasi ay nagmimisa po itong paring ito mga kababayan Yung sinasabi niya po rito, mga kababayan, wala naman pong masama dyan, sapagkat alang-alang sa bansa ang pinatutungkulan niya, mga kababayan. Kung hindi tayo magsasalita at kikilos, kung hindi tayo magpapakita ng puwersa, ng lakas, sino ang gagawa nito? Ayan, mga kababayan, gusto kong bigyan ng reaksyon yung punto na sinasabi niya, mga kababayan. Kung hindi tayo kikilos, kung hindi tayo magsasalita, kung hindi tayo iimik, at hindi ipapakita ang ating puwersa, walang mangyayari, mga kababayan. Yan din po ang panawagan ng Iglesia ni Cristo. Na sana magkaisa ang ating mga kababayan, anuman ang relihiyon mo, anuman ang kulay mo, sama-sama nating labanan itong katiwalian at korupsyon sa ating bansa para sa kinabukasan ng ating bansa at ng ating mga pamilya. Maganda itong sinasabi ng paring ito, mga kababayan. No, kung palakpak lang, hindi mo magawa, lalo na sa akin, hindi mo kaya. Nananawagan po kasi siya rito, mga kababayan, na ito po kasi ang pagkakaintindi ko, parang magsasagawa sila ng rally. At ang rallying gagawin po nila ay ganun din, paglaban sa katiwalian at korupsyon, mga kababayan. Yung makasigaw ng Amen! Oy, yan yung matatapang. Dapat, ito ang tandaan nyo, ang buhay natin, minsan lang. Tama. Sabi mo sa katabi mo, mamamatay ka rin. Sabi mo, malapit na. Pero, bago mamatay, napakagandang nagparinig ka, nagparamdam ka para sa bayan. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Yun Amen po? Ako po, hindi takot, makulo. Ayan, mga kababayan Bakit po namin ipinapanood ito sa inyo? Mga kababayan, hindi dahil doon sa ipinangangaral niya na kung ano ang pinag-uusapan dito, mga kababayan, hindi po relihiyon Ang pinag-uusapan po dito, kaya namin ipinapanood po sa inyo ito, dahil dyan sa sinasabi niya sa paglaban sa korupsyon. Dahil dyan sa paglaban sa katiwalian. Mga kababayan, nagkakaisa po ang aming kami po, mga kababayan kasi, sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, ay nananawagan din ng ganyan. So, pare-parehas.
Hindi po pinag-uusapan dito kung ano ang relihiyon mo. Inuulit po namin. Hindi natin pinag-uusapan dito kung sino ka, anong kulay ka, pink ka ba, yellow ka ba, pula ka ba, green ka ba, o ano ang kulay mo rito, mga kababayan. Ang importante po rito, tumitindig tayo laban sa katiwalian at korupsyon at laban sa katarungan, katwiran, mga kababayan. Yun ang ating pinag-uusapan dito, mga kababayan. Kaya, bilib ako dito sa paring ito. Sana ito ang tularan ni Father Flavi Villanueva. Hindi kung ano-anong mga nakapalo sa mga pages na kung ano-ano at ikinukwento yung kanyang pagiging addict, mga kababayan. Mga kababayan, dapat ito, Father Flavi Villanueva, tularan mo itong kasama mong paring ito, yung kanyang pananaw at pag-iisip. Dapat ganyan ka din para matuto ka ng tama. Ito, ano pa, mga kababayan? Ito, pinakahuli na po ito, mga kababayan. Meron akong isi-share sa inyo kasi naglilipa na po ngayon ang mga trolls, mga naninira, mga nagko-comment ng kung ano-ano, na itong mga trolls na ito, talagang binayaran po ito para gumawa ng mga karumal-dumal na mga gawain, mag-comment ng kung ano-ano at mag-post ng kung ano-ano laban sa mga kahit na sino na gusto nilang siraan, mga kababayan. At hindi po bago yan, mga kababayan. Hindi po bago yan. Noon pa po kasi ay ginagawa na po ito, mga kababayan. Ano ba yung sinasabi nyo, Kajas? Ito pakinggan natin to. Nabuking ang umano'y malisyosong paggamit ng ChatGPT ng PR firm ng anak ni ultra-bilyonaryo Yossi Tanco. Ang goal, siraan daw si VP Sara noong eleksyon. Yan ang agenda report ng ating Mojo, Joan Manalo. Banned na ng OpenAI ang Philippine ChatGPT accounts na napapabalitang ginagamit ang platform para mag-generate ng social media comments na pumupuri kay President Bongbong Marcos at tumutuligsa naman kay Vice President Sara Duterte. Sa report ng OpenAI na may pamagat na Disrupting Malicious Uses of AI, sinabi nito na may ChatGPT accounts na ginagamit ang kanilang AI platform para gumawa ng English at Taglish comments in Alam nyo, itong sinasabi ngayon dito sa report ng Billionaire News Channel, mga kababayan, hindi lang po noong panahon ng kampanya, mga kababayan, hindi lang po noong panahon ng eleksyon. Ito po ay kumakalat din po, naglilipa na rin po ngayon. At alam nyo, ang matindi dyan, mga kababayan, tinitira po ngayon ang Iglesia ni Cristo. Napakaraming mga kumakalat ngayon na mga trolls na naninira sa Iglesia ni Cristo at kung ano-ano mga pinagpo-post nila, kung ano-ano yung mga kino-comment nila. Kasi nga po yan, AI generated na po yan, mga kusang nagko-comment yan. Pagka gusto nilang nakaprogram na po kasi yan, may mga oras magpo-post yan ng ganito. Pagkatapos sila rin ang nagko-comment ng masasama. At yan, mga kababayan, ay yung iba pa nga po ay naka-ads pa. Mga kababayan, binabayaran talaga nila para nang sa ganun, ang layunin nila ay manira, mga kababayan. bulk volumes. Ang mga nasabing comment, posted daw on TikTok and Facebook at nakapokus umano sa mga politikal at current events sa bansa, partikular na sa hidwaan ng Duterte at Marcos camps. Revelasyon din ng OpenAI, konektado ang aktibidad na ito sa Common Sense, na isang commercial marketing company sa bansa na nakabase sa Makati City. Ang founder at tumatayong CEO at president ng Ito yung nabasa ko kasi nag-post si Tinig ng Karunungan na meron daw di umano mga isang building ang kinaroroonan nila, itong mga trolls na ito, mga kababayan meron sila talagang lugar na kung saan nandun sila nagkukumpulan, mga kababayan. Bukod pa doon sa ChatGPT na ginagamit nila, mga kababayan nabasa ko po kasi yun ngayon itong news na ito na pagtutugma natin, nakikita natin na totoo. Totoo po yung report na yon, mga kababayan. Panya, ang bilyonaryo na si Joseph Agustin Tanco o mas kilala bilang Jager Tanco. Kilala rin si Tanco bilang pinakabatang board member ng Philippines First Insurance Company Incorporated. Naupo siya noong 2016. Siya rin ang president at CEO ng Maestro Holdings, Philippine Life Financial Assurance Corporation at PhilCare. Kasalukuyan din siyang kasapi ng board of directors ng STI Education System Holdings bilang vice president for investor relations.
Relations. Ulat ng OpenAI, ginamit umano ng theater actor o ang mga nasa likod ng comments ang ChatGPT para i-analyze ang social media post Ayan yung sinasabi namin ha. ChatGPT ang ginagamit po nila mga kababayan. tungkol sa political events sa bansa, lalo na tungkol kay PBBM. Ginamit din nila ito para mag-suggest ng appropriate themes bilang replies sa mga nasabing post. Sunod naman nilang ginamit ang AI platform para mag-generate ng maiikling comment na kadalasang may 10 words na haba na naaayon sa proposed themes. Kaya kung may nababasa po kayo mga kababayan na pagka nag-post, halimbawa nag-post yung page ng Pangulo, may maraming mga makakasunod na mga comment na para bagang pinupuri nila yung pinupost ng page ng Pangulo, yun yung mga sinasabi mga kababayan na ano na po yun, yun yung mga sinasabing trolls na ang ginagamit nila ChatGPT mga kababayan. ChatGPT din ang naging instrumento para makapag-generate ang theater actor ng PR pitches at statistical analysis na naging daan para mabuo ang 5 TikTok channel na pinopromote daw ang Pangulong Marcos. Ayan, hindi lang po sa Facebook, hindi lang po sa iba't ibang platform, kundi maging sa TikTok, talamak din. Lalo na dyan sa TikTok, mga kababayan, napakarami po dyan. Kaya naaalala ko tuloy yung sinasabi noon ni Congressman Paulo Henry Marcoleta tungkol dito. Alam nyo mga kababayan, napagtutugma-tugma natin na totoo ito. Totoo ito. Kasi sinabi na po yan dati ni Congressman Paulo Marcoleta, mga kababayan. Tinawag ng OpenAI ang operasyon na ito bilang Operation High Five. Nagsimula raw mag-post ang 5 TikTok account na ito nitong mid-February. Sa Facebook naman, ang mga comment na mula sa nasabing operasyon ay madalas nakikita sa mga post at report ng iba't ibang news outlet. Posted din daw ito sa mga kagagawa lamang na Isipin nyo, ginagamit pa nila yung mga news outlet, mga kababayan, na binabayaran po nila. Siyempre, pagka nag-post ang isang news outlet, magkakaroon yan ng, lalo na kung pabor sa kanila, tatabunan niya ng maraming magagandang comment para nang sa ganon, i-lift up nila yung post na yun, mga kababayan. Ganyan ang diskarte po dyan. Facebook account at madalas ay wala pang online friends. Ilan sa mga komento, patama o parinig kay VP. Madali lang naman po na makilala, malaman kung talagang yan ay troll o hindi, mga kababayan. I-click nyo lang yung profile kung sa Facebook. Pagka yan ay nakalock at wala pang friend, tatatlo, lilima, pipito, 50 lang, B20 ang friend, malamang yan, sa malamang, talagang troll yan, mga kababayan. At ang lagi nilang, ang isa sa agenda nila, target nila, ito ay nakaprogram na magsalita sila ng masama, kontra, para pasamin si VP Sara, mga kababayan. Sara, dahil dito, mas umiigting pa raw ang tensyon sa pagitan ng dalawang kampo. Wala pang komento o reaksyon ang Common Sense tungkol sa report ng OpenAI na unang nilabas noong June 5. Para sa agenda, Yun, mga kababayan ha. Kaya, yung mga, kung napapansin ninyo, pati yung mga pages natin, mga kababayan, lalong-lalo na sa mga kapatid, yung mga official page natin ng INC, katulad ng INC TV, INC Radio, INC News and Updates, alam nyo mga kababayan, maraming nagko-comment dyan ng kung ano-ano na masasama, paninira, na yan, ang lahat ng yan mga kababayan ay mga trolls. Yung ginagamit nila yung ChatGPT para nang sa ganun ay sirain o siraan ang Iglesia ni Cristo. Pero ito lang ang masasabi ko mga kababayan. Kahit ano pa ang gamitin nilang teknolohiya, mga kababayan, hindi nyo matitibag, hindi nyo masisira, at hindi nyo masisiraan. Masisiraan nyo siguro, pero hindi nyo masisira ang Iglesia ni Cristo. Kahit ano pa ang gawin ninyo, kahit ano pang teknolohiya ang gamitin ninyo, lalabas ang katotohanan. At ang katotohanan yan, mga kababayan, pag lumantad yan, mga kababayan, maraming masasagasaan. Kaya titingnan natin, mga kababayan, hindi kami nagsasabi dito ng tapos. Pero isa lang ang nalalaman po namin, sa lahat po ng kumalaban, kumontra, nagbalak ng masama sa Iglesia ni Cristo, hindi po napabuti. Lahat yan napasama. Mga kababayan, medyo humaba na tayo ng konti. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiyaga sa panonood sa amin. At muli po, bumabati po ang inyong lingkod, Just Vlog, ng isang magandang araw, anumang oras ninyo mapanood ang video ito. At kung nasaan man po kayo at anuman ang inyong ginagawa,
lagi po kayong mag-iingat.